Blessed and joyful Sunday, kids and everyone! Sino sa inyo, kids, ang masarap ang tulog kagabi? Sino ang hindi napuyat? Yes naman, that's good if you have enough sleep. Kasi kids, yung bida sa story natin ngayon ay parang napuyat, no? Napuyat kasi madaling araw na ay hindi pa rin siya makatulog. Alam niyo ba kung bakit? Bakit nga kaya? Alamin nga natin. Samuel. Po? Ano po yun? Tinawag niyo po ako? Hindi. Hindi kita tinawag. Sige, matulog ka na ulit. Samuel. Nandito po ako. Tinawag niyo po ako. Pero hindi kita tinatawag, anak. Matulog ka na lang ulit. Samuel! Nandito po ako dahil tinawag niyo ako. Anak, sa aking palagay ang tinig na iyong naririnig ay ang tinig ng Diyos. Kapag tinawag ka niya ulit, sabihin mo, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Samuel. Magsalita po kayo. Ang inyong lingkod ay nakikinig. Mayroon akong gagawin sa Israel na ang sino mang makakabalita nito ay mabibigla. Gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli mula umpisa hanggang katapusan. Wow! What a wonderful experience of Samuel. Samuel is a young boy like you, kids, who live with Eli. Diba? Isang batang lalaki na ang pangalan ay Eli. Si Samuel pala yung hindi makatulog na mabuti. Hindi siya makatulog dahil may naririnig siyang tumatawag ng kanyang pangalan, na ang akala niya ay si Eli na kasama niya. Pero sino pala? Alam niyo ba kung sino? Sino nga? Ulit? Tama, si God. Gusto niyo rin ba na tawagin kayo ni God like Samuel? Kaya lang hindi naman natin madidinig yung voice na yon, di ba? Hindi na natin madidinig yung boses ng ating Panginoon. Kung paano ba tumatawag si Jesus ng kanyang mga followers sa panahon natin ngayon, sa inyong panahon. Kaya narito yung paraan para makatugon tayo sa Panginoon kasi hanggang ngayon ay tumatawag pa rin ang Panginoon ng kanyang mga tagasunod. So, ito yung ways to respond to God. First, listen and know God more. Listen and know God more. Ibig sabihin, makinig tayong mabuti. At patuloy nating kilalanin si God because God is calling you. God is calling you by name. Do you believe that God speaks to you? Naniniwala ba kayo? Sige nga, lahat ng naniniwala, say Amen.
Amen! God speaks to people in many ways. God may speak to you through a dream, di ba? Habang natutulog ka. Through another person, di ba? Tulad ng mga kaibigan mo, di ba? Yung mga kasama mo sa church, pwedeng tinatawag ka ng Diyos sa pamagitan nila. And that person may be someone close to you, or it may be someone you never expected. So, yan yung unang paraan yung listen and know God more. Second is, ask God to tell you what to do. Kung willing ka at gustong-gusto mong sumunod kay Jesus, talk to God in prayer. Talk to God in prayer and tell Him, Dear God, speak to me, for I am listening. Make me a servant. Kasi kahit bata ka pa, may task si God na ipagagawa sa'yo. So, open your heart, open your mind, open your ears for you to hear God's voice. Are you listening? Are you listening? Are you willing to be God's servants? Respond to God's call. Listen and know God more, and ask God to tell you what to do. Amen.